So yun, what's up mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Siyempre, ilangan naman sa ibang bansa. Ito lang, ina-adjust ko lang yung ano ko, baka mamaya may mga hindi tayo na kalikots dito, okay? Okay. So ito, pag-usapan natin mga Kadabarkads. Etong si Isko Moreno. Isko Moreno dismayado sa desisyon ng korte ng RTC or ng Regional Trial Court. Sa desisyon na makuha ng Tito Vic and Joey ang titulong Itbulaga. At ito, sinabi niya ito sa isang interview, no? At pag-usapan na nga natin, ito na, nag-ain na ng petisyon ng producer, television or tape INC sa Court of Appeal. So, anuin na rin natin to, isabay na natin to. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yan o, sa bago natin ito simulan, syempre may live shoutout dyan, yukot-yukot pa yung damit ko. Ano kasi ito parang yung kahit si Incredible Hulk po yung magsuot itong damit na to, talagang nag-i-stretch siya. Kaya paborito ko siya kasi presko. Tsaka mapapansin nyo minsan, laging black ang suot ko. Mahilig kasi ako sa black, gray, white. Yan lang. Red, hindi masyado eh. Nagre-red lang ako dahil sa TVJ. Pero umaano-ano na naman yung ubo ko. Gagawa ng maulan na naman dito. Maulan, parang may itim-itim sa ilong ko. Papabaya. Ano naman to? Yung nilagay na, alam niyo yun, yung parang black, tapos binaganon, nagpangtanggal ng blackheads. So, naglagay ako kanina, nilagyan ako ni Secret. Tapos yun, may naiwan pala dito sa gilid. So, yun, dito natin, simulan natin itong, dito mo tayo sa vlogger, sa Depinder. So, dito tayo sa Depinder, Depinder ng Tip INC. Marami ako nababasa sa comment na wag ko ano na lang daw, ibasahin ko na lang daw, wag ko na daw i-shortcut yung Tape INC kasi parang ang sagwa daw pakinggan. Kasi parang nagtutunog Iglesia ni Cristo daw. May nabasa lang ako doon sa comment. Kasi 'di ba ano yun? Ano ba yung sa Iglesia ni Cristo? Basta may INC din yun eh. So, tape na lang, no? Wag na natin lagyan ng INC. May may citizen lang dyan na parang kahit din ako, parang nasasaguan din ako eh. So, ito, makikita nyo dyan si screen. Yan. Tape INC files appeal as Court of Appeal to issue through and preliminary injunction against TVJ Pere and Marikina RTC decision. Ha? Tayo naman tayo dito. So naglag yung natin. Wait lang, asan na yun? So yan, may kita tape INC files yan, temporary restraining order and preliminary injunction against TVJ Pere and Marikina Trial Court. Sige lang, mag-apila lang kayo. So basahin natin dito yung mga comment ng mga supporters nila sa ilang comment to? Ilang comment ba to? 15 comment, ang dami, 15,000. 15,000 comment ng mga Kadabarkads. Ito, I pray. Ba't may ay naku po, ito na naman tayo. I pray na katigan ng korte sa pagkakataong ito ang apela ng kumpanyang for 44 years ay namuhunan at nagtaguyod upang makilala ang show.
Grabe talaga yung mga... Hindi, alam nyo ito, dito nyo mapapansin na yung mga taong yung palaging, yung mga palasimba, yung mga malakad, yung makajos. So basahin natin nagtaguyod upang makilala ang show. Brand name nila rin ang nagbayad ng lahat ng talent fee ng mga artistang regular sa show. Pati ang guest kung hindi mismo ang korte ang kikilala sa ambag nila sa paglago ng isang produkto o negosyo. Usual laban lang tape. Para na rin ito sa lahat ng mga namumuhunan at entrepreneur na mas nagmamahal at legit na may pake sa kanilang negosyo, lalo na sa mga empleyado nila. Sino naman kaya to? Tingnan natin, baka may empleyado lang. Ay, dami account. Kung binasa-basa pa kita, tapos dami account ka lang ba? Ba't kaya ganun, no? Puro dami account yung mga nagko-comment dito sa puro dami account yung nagko-comment dito sa, tawag dito, sa mga vlogger ng tape, to? Hindi kaya sila lang din to. No, hindi kaya sila din yung mga nagko-comment eh. Hindi, nagtataka lang ako Kahit mapunta ka sa sa page ng Tape INC, mapapansin nyo doon sa comment. Iilan lang yung comment. Halimbawa, sabihin natin mga 100 sige, doon tayo. 100 comment. Tapos mapapansin mo yung mga pangalan, mga pangkabilang mundo. Oo, pangkabilang mundo yung mga pangalan. Tapos kapag chinek mo yung account nila, mga kakaiba yung mga dami account. Kaya nagtataka lang ako O katulad nito ni Lenlen, dami account din to si Lenlen. Tignan mo. Nakalock pa. Hindi natin basahin. Ito pa, si Robert San Agustin. Ito siguro, baka medyo totoong tao pa to. Let's pray that justice be justice be served according. Tingnan natin sa si Sir Robert. Ayun, abuti naman. Ay, parang to parang familiar to sa akin Parang familiar siya sa akin, guys. Parang... Teka lang kalikutin lang natin. Parang familiar siya sa akin. Parang basta may... Wait lang tingnan natin masama akong tumingin Hayaan mo na nga. Oo. Okay, dito tayo sa ibang mga comment. Okay, saan na yun? Ayoko niyan, English. Dito tayo sa mga English na Kahit naman to. Para sa akin, kahit wag na, okay naman na sila sa new title, hindi naman sila iniwan ng advertiser. Matatawag na naman silang fake niyan. Okay na yung tahanang pinakamasaya. Kita nyo, si Angeline Aquino. Tama yung sinabi mo. More power, Tape INC. Tape pala. Lester Molina, okay? Maganda na title ng tahanang pinakamasaya. Yan lang ang para hindi malito ang tao. I hope it Bulaga brand mapasa kamay ng tape. Di wow. Di sing. Grabe yung mga followers ng tape makikita mo parang alam mo sentrong-sentro sa Panginoon Diyos yung nila yung kanilang pagkatao. Kaya ganun Oo, kung kadalasan dito sa Pilipinas, sa mundo pala, hindi lang pala sa Pilipinas. Yung mga taong yung mga hindi dapat basta hirap sabihin. Kasi yung mga deboto kung tawagin or mga supporter. Yan, let's pray. Anong mangyayari sa pray nyo? Sige, magpe-pray kayo. Sige, nandun na tayo. Mag-pray. Sana manalo ang Tape INC sa decision. Sana manalo sila sa korte. Anong sasabihin ng taas? Si Raulo. Paano mananalo? Hindi naman sa inyo yan. Tigil-tigil ga kayo ka sa ilusyon nyo.
So ito, dito tayo sa Abante News. Yan, dito tayo sa Abante News. Okay, ito, basahin natin yung inano ng Abante News. Naghain ng petisyon ng producer, television and production exponent tape sa Court of Appeal CA para baliktarin ang desisyon ng korte sa Marikina na nagbabawal sa paggamit ng Itbulaga at EB at pagkansela sa pagpaparehistro ng trademark nito para sa dalawang marka. So bago tayo mag-ano sa comment section, dito muna tayo sa mismong panayam ng Abante News, no. Dito tayo. Ay, may naka-screen recorder na pala. Yan. Para mabawi ang titulong Itbulaga, tape nagain na ng petisyon. Hindi ko lang alam, no, para wait lang, nakaka-ano lang kasi gawa ng natalo sila sa pinakababa. So magsasayang sila ng oras sa pinakataas, sa CA, tapos sa Supreme Court. Tapos para saan doon pa lang sa baba, laglag na sila. Tsaka ipapapetisyon nyo. Panalo na nga. Kayo ngayon pinitisyon, tapos kayo ngayon gustong maghain ng petisyon. Lupit no? Okay, ito basahin natin. Nag-ain na ng petisyon ng producer, television and production exponent tape sa Court of Appeal para baliktarin ang desisyon ng korte ng Marikina na nagbabawal sa paggamit ng Itbulaga at EB at pagkansela sa pagpaparehistro ng trademark nito para sa dalawang marka. Hinain ng petisyon nitong Biyernes, Enero 19 ni Tape Legal Counsel Maggie Abraham Garduque na humihiling sa CA na baliktarin ng desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Ano ba? Pero bakit hinihiling nyo na baliktarin yung ano doon? Ibig sabihin pala nito, mababang klase ang RTC kapag nangyari na baliktad yan. Ba't hinihiling nyo? Magmumukhang tawag dito, magmumukhang ewan ng RTC niyan pag nangyari yan. Kaya siguro malabo na talaga mangyari yan, no? Pero alam nyo kung sino ang panalo-talo dito? Sa totoo lang, si Attorney Maggie. Kasi kahit naman na tumuloy-tuloy pa tong kaso na to, pabor yan sa mga attorney. Tuloy-tuloy yung bayad sa kanila niyan. Patalo manalo, di ba? Ito, matatandaang naglabas ng ruling ang naturang korte na may petsang Disyembre 22, 2023, ngunit nilabas noong Enero 5 ngayon taon sa kasong paglabag sa copyright at hindi patas na competition na isinampa ni Tito at Vic at Joey De Leon o TBJ at Jenny Pere laban sa kumpanya at GMA Network. Pumabor kina Tito Vic and Joey at Jenny Pere ang nasabing desisyon. Ito pa, meron pa sa baba. Ito, ba't English na naman to? Ayon sa desisyon, Judge reminded in favor of the plaintiffs, TBJ and Pere, and against the defendant, permanently enjoining defendants. Ano ba yan? Dito na nga tayo sa baba. Nakakasad sa petisyon ng tape na mali ang korte ng Marikina sa pagpapasya sa pagmamay-ari at pagkakansela ng trademark na Itbulaga. Noong ang kaso ni TBJ at Pere ay para paglabag sa copyright. Dagdag pa nila. Ano ito mga nakasulat dito? Ayoko kasi ito, isang mga English kasi bulol kasi ako sa English. So
Sa petisyon din nito, inihiling ng tape sa CA na ibigay ang aplikasyon nito para sa temporary restraining order. TRO, at maglalabas ng utos na nagbibigay ng preliminary mandatory injunction. Natatandaan din matapos maglabas ng desisyon ng RTC, pinalitan ng tape ang kanilang noontime show mula sa 8 Bulaga na naging tahanang pinakamasaya. Okay. So tingnan natin yung mga comment po dito ng mga netizen. Tingnan natin. Paano ba ito makita? Ito sabi ni Greco, Chichi, ayaw na lang, pagandahin ng tape yung show nila. Tahanang pinakamasaya 1 week ng kulelat sa ratings. Hindi ako may sabi niyan, ha? Paano mo babawiin ang isang bagay na hindi iyo? Paano, Tape INC? Hindi nyo na may paliwanag kung paano nabuo ang pangalang Itbulaga, wala nga kayong maipakitang kontrata na empleyado nyo ang TVJ, tama? So walang masyadong comment, no? So yan lang, no? Ewan ko ba dito sa parang kasi pag halimbawa na napaboran to ang tape, parang lumalabas na walang kwenta ang RTC niyan. 'Di ba? Kasi doon pa nga lang, tas eto pa, biruin nyo hindi rin nag-iisip din tong tape Bagay, pera nyo naman yan Lang pang sponsor nyo na lang sa amin sa charity yan. Total nagcha-charity ako sa kabilang channel sa Chris MTV. I-sponsor nyo na lang sa amin. Maraming bigas na yan. Thank you very much. Marami ng yan, marami na matutulungan yan dito. Sa ginagastos nyo sa walang kabagay-bagay. Tapos bandang ulit, talo lang din kayo. Tapos sisihin nyo, siya ganito, siya ganyan. Tapos yung mga vlogger doon sabi lang, puputa, bayad yan. No? Grabe. So, tignan ko nga muna yung wait lang, may nag-chat lang . Okay. Ano to? Okay. Hindi, may kinausap lang akong pinaka-importante sa isa sa mga mahalagang isa sa mga basta hirap na sabihin baka hindi kayo maniwala kung sino yung kausap ko dito mapunta na tayo dito inamin ni Isko Moreno na ito kay yung sinabi ni Isko Moreno mapatungkol po dun sa trademark na Itbulaga. Inamin ni Isko Moreno na nanlumo siya matapos mawala sa kanila ang title na Itbulaga. At mapalitan nito ng tahanang pinakamasaya. So ibig sabihin, umaasa talaga si Isko Moreno na sa Tape INC talaga ang titulo, no? Naku, Isko. Ay, naku. Shoutout dyan sa mga Isko niya. Magwawala na naman yan. May kita na naman yung title ko na nandiyan si Isko Moreno dumagoso sa sa thumbnail. Silipan na naman yun Debuts na naman sa akin. Isko Moreno, minadong nanlumo matapos mawala sa kanila ang Itbulaga. Kailan niya kaya to sinabi? January 19, saan kaya to, no? Inamin ni Isko, nabasa ko na yan. Matatanda ang pinabura ng Marikina City Regional Trial Court sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon para sa pangalang Itbulaga. Binawalan naman nito ang tape at ang GMA7 na gamitin ng titulong Itbulaga at EB sa mga palabas nito maging ang jingle
longest running noontime show. At naitanong kay Isko kung hindi ba siya na shake natakot ano ba to? O na this year 10 sa nangyari. Bagamat na upset ay hindi naman daw siya pinanghinaan ng loob. Yung shake it's true because you need to come up with better ideas, but this year know that legal produce, hindi mo control yan. What we can control is to come up with energetic more your full family noontime show. Medyo achieve namin ang nagpapasalamat ako lahat niya sa Pep TV pala. So panoorin nga natin. Pero bago tayo pumunta doon sa mismong video, tingnan natin tong mga comment ng mga netizen. Sabi dito ni Danny Seguin. Charot sa'yo, Sir Danny. Sabi niya rito, hoy, mayabang na Tolongges, wala kang karapatang manlumo dahil hindi mo alam ang istorya. Ay, grabe, talagang tinadad. Mga isko niyan, ito. Mo sinasabi yung kinakasuhan niyo. Kung dati ito kinakasuhan niyo, tignan niyo. Ang hard nung sinabi ni Ang hard nung sinabi ni Sir Danny, hoy, mayabang na Tolongges. Wala kang karapatan manlumo dahil hindi mo alam ang istorya ng Itbulaga. Nakisawsaw lang kayo ni Siraulong Kontit. Ang hard ngayon, sira na rin kayo sa taong bayan dahil sa pinagsasabi nyo laban sa TVJ. Sa darating na eleksyon, huwag ka mag-alala dahil ikakampanya kita na huwag iboto. Ay, grabe! Ang hard naman nun, Sir Danny. Screenshot ka sa akin. Ang hard naman nun, Sir Danny. Ikakampanya. Ito kasi about sa about sa politiko. Politiko muna tayo. Kasi dyan si Tito Soto at si Isko Moreno, di ba? Ako para sa akin sa eleksyon, ewan ko lang kayo. Ewan ko, mamaya tanungin ko kayo. Kasi nakita ko yung latest matawag doon? Review ba? Or ano ba yung tawag yun? Yung about sa mga senator, sa mga politics. Ang number 1 si Tatay Digong, si Rodrigo Duterte. Pangalawa si Rapi Tulfo, si Senator Rapi Tulfo, Rapi Tulfo in action. Hindi, channel lang pala yung channel. Sorry. At ang pangatlo ay si Tito Soto, si Tito Sen. So kung halimbawa man, pag dumating na tayo sa darating na election 2028, so syempre kakampanya ko dyan una si Tito Soto. At kung sino man yung mga pwede pang yan, kung sino pa yung mga marami naman yun Pero pagkakaano ko kahit papano, itong si Isko Moreno, makakapasok pa rin to kahit sa senator. Kung tatakbo ulit pero balita ko tatakbo pa rin yan at mananalo pa rin yan. So abangan nyo na lang sa aming mga vlogger ng TVJ kung sino yung mga ikakampanya namin. Kaya ito si Sir Danny ikakampanya na daw na wag iboto si Isko Moreno. Natawa talaga ako dun sa sinasabi niya, loko. Ang tapang ni Sir Danny, Nanlumo kapag di ka binoto ng TVJ fans bilang senador dahil sa fake host mo sa fake Bulaga. Sabi ni Alan Falconit. Sabi ni Joel, OA din to si Isko Tanga ka ba? Sabi ni Pepe. Ulago. Ano naman to? So yun yung mga comment ng mga netizen, mga nag-comment dito. Saan kaya to, Saan kayang tingnan natin yung react, tingnan natin. Ilang kaya yung tawa dito? So ang tawa ay 17. Ang like 5, isang sad. Ba't may sad?
Tingnan nga natin sa PepPH. Ewan ko kung may video, tingnan natin sa PepPH. Ano ba yan? PepPH. Isko Moreno. Yan. Tingnan natin. Ay, wala naman siyang ay, kailan ba to? 2 years. 2 years. Ang tagal na to eh. Tingnan nga natin sa kung may video rito about dun sa interview sa kanya. Hanapin natin mga Kadabar Kids puro kay Jano Gibbs to eh. Kung saan na yung ewan ko lang may uy, anong ito nakita ko? Heaven Peralejo. May gagawin kasama si Alden. Ako po. Ano kaya yung gagawin nila Heaven at ni Alden? Wala wala naman ako nakikita. Puro 3 weeks ago na to eh. Siguro baka lang yun. Baka hindi nila in-upload kasi baka mabash din sila. Wala sa PepPH daw sabi ng Abante eh. Wala naman. Paano ba nilikha ni Joey De Leon ang salitang Itbulaga? Pep Hat. 1 month ago na to eh. Wala naman siguro sa live. Tingnan natin sa live So wala din eh. Wala din sa live eh. Mga Kadabar Kids eh. Baka hindi in-upload ng Pep kasi ayaw nilang mabash. Kasi baka daw ma-shutdown din yung kanilang channel eh. Wala 11 months. Wala akong makita na interview kay Isko Moreno. Nako. Pero yun nga, kahit din ako nagtataka na bakit siya dismayado. Bakit siya anong tawag doon? Nasaan na ba yung na yun? Nasaan na ba yung nanlumo ba? Anong dahilan? Tsaka bakit nanlumo si Isko Moreno? Ilang taon na ba siya dun sa show na yun? Wala pa naman siya 1 taon sa pagbabalik niya sa showbiz Paano nanlumo? Pera niya ba yung ginastos sa mga kaso? Ano pa ba? Siya ba yung nawalan ng milyon? Parang hindi, tama naman yung sinabi ng isang netizen doon na OA. Kasi biruin mo, wala naman siyang halos ambag sa industriya or sa title na Itbulaga na yan. Pero ba't ganun yung komento niya? Siguro baka wala na rin siya siguro masabi kaya sinabi na lang niya na nang lumo siya. Siguro ganun. Ayun ako. So kayo ba mga Kadabar Kids, ano masasabi nyo sa sinabi ni Isko Moreno? Pabor po ba kayo doon? At eto, tanongin ko na rin kayo, sino iboboto nyo sa darating na eleksyon sa pagka-senator? O nga po pala, ay update ko lang po kayo pang number 3 po sa pinaka-highest voting survey, si Tito Soto. Siyempre, dapat hindi mawala sa atin yan ng mga Kadabar Kids. Tito Sen. Kahit saan man siya mapunta, Vice President, Senator, President, dapat suportahan natin yan. Alam nyo, yung TBJ, sa totoo lang, ang dami nilang mga, lalo na si Tito Sen, ang dami nilang mga pagtulong sa mga kababayan natin na hindi nila binibidyoan, hindi nila pinapaalam sa mga tao, at iilan lang din mga taong nakakaalam yan. Kaya napakasarap din, tsaka eto si Tito Sen, rin to talagang grabe din tumulong sa mga kababayan natin. So yan mga Kadabar Kids, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat ulit mga Kadabar Kids at may galab shoutout kala sa palaging tumututok sa ating programa, sa aking YouTube channel, sila Kuya Lori,
Kaya Ma'am, kaya Ate Rose, Kuya Armin, Ate Irene, Mami Teresa, Mami Rena Baher, Mami Lala. Yan, sino ba? Wala sa isip ko. Yan, shoutout din sa lahat ng Dabber Cats. Hindi ko na kayo may isa-isa, ha? Oo. At syempre sa ating TVJ Defender na nandiyan sa description ng kanilang mga link, pakisuporta naman po. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and bye-bye. Peace. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magno,